Bringing hope the world over. Hope Channel. Mula sa aming masayang paglalakbay dito pa rin sa lugar ng El Nido ay nakarating kami. Nanampalataya ninyo sa pamagitan ng mga pagsubok ay nagbati sa atin pong mga manonood. Welcome to Mitras Ranch. Lugar mula sa mga taong nais tumugpo yung lugar na ito. At mula sa isang masalimuot na biyahe sa malalaking karagatan ng Atlantic, ay kinakailangan natin dumaan sa isang tunay na tulay na ito ay si Kristo. Mula sa aming masayang paglalakbay dito pa rin sa lugar ng El Nido ay nakarating kami dito sa lugar na tinatawag na Matinloc Shrine. Alam niyo po, ang Matinloc Shrine pala ay napapaligiran ng napakagagandang mga bato na nag-animoy gusali na umusbong sa gitna ng karagatan. Ang ganda po ng lugar na ito. Very exciting! Ang Matinloc Shrine ay isa sa mga kilalang tourist attraction dito sa El Nido. Ang lugar na ito ay nababalutan ng mga naglalakihang mga limestone formations at mararamdaman mo ang para kang nasa Greece sa ganda ng architecture nito. Mayroon itong daungan na nakaharap sa isang beach sa kabilang isla. Habang ako ay nakatayo sa daungang iyon, ay aking nadama ang payapang agos ng tubig dagat. Ang ganda ng tubig na nagmistulang salamin na nakaharap sa araw at ang malalaking bato na makikita mo sa lahat ng direksyon. Itinayo ng may-ari ang lugar na ito upang ipakita ang kanyang pagpapasalamat sa pagpapagaling sa kanyang karamdaman. Sa kalagitnaan ng kapayapaan ay nakatayo ang isang cross sa pinakamataas na batuhan sa dakong iyon. At habang pinagmamasdan ko ang kamanghamanghang mga tanawin na nakapaloob sa lugar na ito, parang nakakapanghilakbot na makita ang lugar na ito. Makikita ninyo ang ulap na humahalik sa tuktok ng bundok. I can't help myself but to pray. Naalala ko ang isang Diyos na lumikha ng ganitong kamanghamanghang lugar na punong-puno ng pagpapala sa mga taong nakatingin sa Kanya. At sa oras pong ito, ay nais kong pasalamatan ang Diyos sa kalikasan na Kanyang ibinigay upang maging pagpapala, kagalingan sa bawat nilalang na ginawa ng ating manlalalang. Let us all praise Him for all the things that He has done for us. ang lugar pong ito ay tinatawag na Matinloc Shrine. Sa lugar na ito, hindi lamang kamangha-mangha ang naglalakihan at iba't ibang mga hugis ng bato. Sa likas na kagandahan nito, ang may-ari ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-isip sa lugar na ito na unahin ang Diyos. Hindi lamang ako napabilib o napahanga sa natural na ganda nito, kung hindi sa kasipagan ng mga taong naghakot ng mga materyales mula doon sa bayan patungo sa lugar na ito. Napakalayo at napakahirap kung ganito ang panahon. Nakakahanga na meron po silang puso na tapusin ang lugar na ito na magiging puntahan ng mga turista. Matinloc Shrine. Kung kayo po'y papasok sa lugar na yan, mapapansin po ninyo ang dambana ng kanilang pananampalataya. Iba't ibang hugis na nagsasabi tungkol sa kanilang pananampalataya. Ang Biblia ay meron pong sinasabi hinggil dito sa mga bagay na ito. Alam po ninyo, likas sa ating mga Pilipino ang mapanalanginin, at nga kahit na sa panahon pa bago dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay meron ng tinatawag na bathala. Ni-recognize nila na merong Diyos sa langit na lumikha ng lahat ng bagay na ito. Hindi lamang po yan, likas sa kanila ang makadiyos, at sa kanilang mga panalangin ay merong pagsusumamo. Sa Biblia, kagaya ng aking sinabi,
meron pong binabanggit na hindi sa lugar, kung hindi kahit saan man, maari kang manalangin. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata po ay 17. Sabi po rito, magsipanalangin kayong walang patid. Ako'y naniniwala na hindi lamang once a year dapat magtungo sa lugar na ito ang mga deboto, kung hindi araw-araw dapat po tayong manalangin saan man tayong lugar naroroon. At bago po tayo magpailan lang pa ng ating pag-aaral hinggil dito sa banal na aklat at sangayon sa aral ng Biblia, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon naming Diyos na sumasalangit ka, sambahin ang iyong pangalan sa oras na ito. Kayo o Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, sa inyo po kami nagpapasakop. At kagaya po ng buhay ng aming Panginoong Hesus na mapanalanginin, nawa gayon din po ang ipagkaloob mo sa inyong bayan, sa aming mga manunood, sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral ng inyong banal na salita, ang kapangyarihan nawa ng Santong Espiritu ang siyang managana sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Biblia ay atin pong mababasa na kailangang magsipanalangin tayong walang patid. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po ibig sabihin na paluhod lamang ang ating posisyon, o kaya ay nakatayo, o kaya ay pumipili ng lugar upang doon tayo manalangin. Hindi po. Ano man ang ating dinaramdam, anumang panahon kinakailangan natin ng ating Panginoon, dapat po tayong manalangin. Sabi po ng Biblia, dito po sa Lumang Tipan, sa ikalawang Kronika, 2 Chronicles, ang chapter po ay 7, verse 14. Narito po ang sinasabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at paggagalingin ko ang kanilang mga lupain. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos kay Solomon ng kapanahunan. At kahit na ang kanyang amang si David na mapanalanginin din, ay gayon ang relasyon sa Diyos. Palagi po silang nag-uusap. Sa panahon ni Solomon ay binanggit ng Diyos na merong mahalagang bagay na dapat gawin ang isang mananampalataya. Una, ang sabi po rito, dapat ay magpakumbaba. Hindi ka maaring manalangin o napakahirap manalangin kung wala kang pagpapakumbaba. Kung ang puso mo ay mapagmataas, parang mahirap sa iyo na manalangin. Kaibigan, ugaliin po natin na mayroong mapagpakumbabang puso bago po tayo dumalangin sa pangalan ng Panginoon. At ano po, kailangan ng ating buhay na mapanalanginin ay merong puso po, hindi lamang ng mapagpakumbaba, kung hindi hanapin natin ang mukha ng Diyos. We need to seek His face. Ang Kanya pong mukha ay dapat po nating tingnan. Subalit hindi po tayo makakakita, makakalapit at makikita ng mukha ng ating Panginoong Diyos kung meron po tayong suliranin sa ating sarili. Ang ibig ko pong sabihin, kung meron po tayong burden sa ating puso because of sin, mahihirapan po tayong lumapit sa Panginoon. Dapat po nating talikuran ang masamang mga lakad. Ano man po ang ating gawain, ano man po ang atin pong mga kasalanan, ang instruction ng Diyos, kailangang ikaw ay tumalikod sa iyong mga lakad. At tutulungan ka niya at aalalayan ka niya
ipagkakalob sa iyo ang kapatawaran. Ang sabi po rito, didinggin ng langit ang iyong panalangin at ipapatawad ang kanilang mga kasalanan. Hindi lamang po yun, paggagalingin niya ang iyong mga sugat, maging ito ay emosyonal, maging ito ay physical, magkakaroon ng kagalingan, kaibigan. Ako'y naniniwala na kagaya ng buhay ng ating Panginoong Hesus, dito po sa sulat sa Kapitulo 26 ng Mateo, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Ang buhay ng ating Panginoong Hesus ay mapanalanginin. Ang salaysay na ito ay doon sa ilang mga oras ay dadakpin na siya o huhulihin siya bago siya i-put into trial at siya ipako doon sa krus. Tingnan po ninyo. Mateo Kapitulo 26 ang talata po ay 38 at patuloy. Nang magkagayo sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Nangatira kayo rito at makipagpuyat sa akin. Ito ang admonition niya sa kanyang mga alagad. At lumakad siya sa dako ng paroon at siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang iyong ibig, huwag ang aking ibig, kung di ang iyong ibig ang siyang maghari. Mga minamahal, ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang ginawa, His preparation prior na siya'y dakpin at ipako doon sa cross, He watched and pray, na siya'y naging mapagpuyat at mapanalanginin. Siya ay kumuha ng lakas doon sa kanyang Ama sa langit upang magkaroon siya ng kapangyarihan na harapin ang mga challenges ng buhay. Kung ikaw, kaibigan, ay gayon din ang karanasan, humaharap sa matinding challenge ng buhay, lumapit ka sa Panginoon, tanggapin mo ang kanyang paanyaya. Mga minamahal, ako man ay mayroong karanasan na minsan ay ako ay nagkaroon ng problema sa aking hiniram na kamera. Wala po akong ibang naisip. Alam po ninyo, sa Puerto Princesa, meron po diyang lugar na Baker's Hill. Labas-pasok ang mga tao at bandang alas 8 ng umaga nang aking maiwan ang hiniram na kamera. Kinabukasan, nang isa sa uli ko na ang kamera, heto at hinahanap namin, walang masumpungan sa bahay. Kaya nga ang ating ginawa, mga minamahal, kami nanalangin mag-asawa. Sabi ko, Panginoon, kung kalooban yung masumpungan, ito'y pagkaloob ninyo. Pero ako'y handa. Kung hindi po masumpungan ang camera worth 24,000, willing akong isacrifice itong motorsiklo at ako na lamang ay maglalakad. Sa aming mataimtim na panalangin ng mag-asawa, kinabukasan sa gayon ding oras, nasumpungan nung aking pinsan ang nasabing camera at naibalik. It is impossible sa dami ng mga taong labas-pasok. Doon po sa mga una pa lang, sa unang pagkakataon ay lalapit sa Panginoon, isang personal na paglapit sa Kanya, maaari ko pong ibahagi sa inyo ang tamang kaparaanan at tatanggapin ng Diyos ang inyong panalangin. Alam po ninyo ang word na ACTS, A-C-T-S. A stands for adoration. Itong adoration po, ninais ng Diyos na tawagin siya sa kanyang pangalan na may pagpapasakop. A stands for adoration. At sa bawat panahon, merong tawag sa pangalan ng Panginoon. Sa panahon ng pangangailangan, maari siyang tawaging Jehovah Jireh. C stands for confession. Dapat po sabihin natin, ikumpisal natin ang ating mga kasalanan at handa po siya na magpatawad sa atin. T stands for thanksgiving. Pag minsan o madalas nating nalilimutan ang magpasalamat sa Panginoon sa ating panalangin, kaibigan, dapat nating pasalamatan ang Diyos sa anumang paraan. Kung minsan
negatibo ang dating sa atin ng mga pangyayari. Subalit ako'y naniniwala na ang Diyos ay dapat nating pasalamatan sa anumang bagay. At ang huli, sa ACTS, yung supplication. Dito sa panahong ito, kailangan po nating magbigay ng ating request. At ako'y nakatitiyak na siya ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Nais ko pong idalangin kayo, mga minamahal, upang inyong tanggapin ang pagpapala ng Diyos ngayong oras na ito. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos sa langit, kayo po ang aming manlalalang. Kayo po ang aming tagapagligtas. Kayo po ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng bagay. Sa inyo po kami nagpapasakop. Nais po naming hilingin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Patawarin kami, O Panginoong Diyos, kagaya ng aming pagpapatawad sa aming kapwa. Nais po naming pasalamatan ang pagkakataon, isang pagkakataon na makalapit sa inyo, O Panginoong Diyos. Bagaman sa kaabalahan ng aming mga gawain, narito pinasasalamatan po namin ang tamang panahong inyong ipinagkaloob. Salamat na inangkin po ninyo kami at handa po ninyo kaming tanggapin. Nais po naming hilingin, O Panginoong Diyos, na pagpalain ang bawat sambayang nanunood o nakikinig sa oras na ito. Pagpalain po ang kanilang mga pangangailangang finansyal, material, ang kanilang emotional at spiritual na kalakasan ay pagpalain at ipagkaloob din po. Alalahanin nawa kami sa inyong kaharian sa lugar na wala ng problema. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bringing hope the world over. Hope Channel. The broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag
ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio. No? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito mangangailangan pa tayo ng building permit no? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po yung sumali dito. Naalala ko nga sa ting aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan, subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi may experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi na alis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng
TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines! The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone have talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos recados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows. All of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron hong kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami po pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito. Isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti kami kinikita. Mayroon kami inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay, suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 weeks in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations
and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang libo ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon. Aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya. Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay!